Sige po, tayo po ay manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. 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 Lord, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa mga nagdaang linggo, Panginoon, na kami po ay inyong iningatan, Panginoon. Hindi niyo po kami pinabayaan, Panginoon. Bagamat maraming pagsubok na dumarating sa aming bansang Pilipinas, lalo na po ang mga bagyo na dumaraan, Panginoon. Lord, ngayon po ay may paparating na bagyo. Nawa po, Ama, kami inyo pong ingatan, Panginoon. Lord, sa umagang din po na ito, Panginoon, dinadalangin ko po sa inyo ang aming mga kapatiran na wala pa dito, Panginoon. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Hawiin niyo po ang kanilang mga sinasakyan, Panginoon. At kayo po ang humawak sa manibelang kanilang sinasakyan upang makarating po sila, Ama, dito ng ligtas hanggang sa kanilang pag-uwi sa pansamantalang nilang tahanan, Panginoon. Ingatan niyo po kami, Panginoon. Lord, sa umagang din po ito, Panginoon, dinadalangin ko po sa inyo ang aming gawain, Panginoon. Ngayon po, Panginoon, dinideclare na po namin na kami po ay naging successful, Panginoon, sa araw na ito. Lord, hawakan niyo rin po or hipuin niyo rin po, Panginoon, at ibabahin niyo po ang inyong Holy Spirit upang maramdaman ang bawat isa sa amin, Panginoon, ang inyong presensya, Panginoon. Lalo na po ang gagamitin niyo po sa instrument, ang backup singer po, Panginoon, ang lead singer po, Panginoon. Lalo na po, Panginoon, dinadalangin ko po sa inyo ang aming pastor na inyong gagamitin na magbibigay ng message sa inyong na inyong salita, Panginoon. Nawa po, Ama, ito po ay aming maisabuhay, maisapuso, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Muli, Panginoon, ikaw po ang aming tinataas sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po. Ito lang po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Hinirang upang sumamba, hinirang upang magpuri, hinirang upang sumamba, hinirang upang magpuri, hinirang upang sumamba, hinirang upang magpuri sa inyo, tanging sa inyo lamang pag-aalay, paghahandog, paglilingkod, Panginoon, aming Diyos. Hinirang upang sumamba, hinirang upang magpuri sa inyo, tanging sa inyo lamang pag-aalay, paghahandog, paglilingkod, Panginoon, aming Diyos. Minsan ba hinirang upang sumamba, hinirang upang magpuri sa inyo, tanging sa inyo lamang pag-aalay, paghahandog, paglilingkod, Panginoon. Lahat ng may hininga, sabay-sabay po natin ideklara, hinirang, hinirang upang sumamba, hinirang upang magpuri sa inyo, dahil sa inyo lamang pag-aalay, paghahandog, paglilingkod,
isa, di nadahila, hinirang upang sumamba, hinirang upang magpuri sa inyo. Tanging sa inyo lamang paghahalay, paghahandog, paglilingkod, Panginoon, aming Diyos. Sama-sama natin itaas sa ating mga kamay. Hallelujah! Nagkakaisa, di nadahila, sama-sama, sama-sama. Hallelujah! Nagkakaisa, di nadahila, minsan pa, sama-sama. Minsan pa, sama-sama, sama-sama, nagkakaisa, di nadahila, hinirang upang sumamba, hinirang upang magpuri sa inyo. Amen. Tanging sa inyo lamang paghahalay, paglilingkod, Panginoon. Minsan pa, sama-sama tayo magpuri sa Kanya. Sama-sama, nagkakaisa, di nadakila, sama-sama, sama-sama, nagkakaisa, di na, yung mas malakas pa, awitin natin sa Panginoon, sama-sama, nagkakaisa. Amen. Di nadahila, hinirang upang sumamba, hinirang upang magpuri sa inyo. Tanging sa inyo lamang paghahandog, paglilingkod, Panginoon. For the very last time, let us all declare, hinirang upang sumamba, hinirang upang magpuri sa inyo. Tanging sa inyo lamang paghahalay, paghahandog, paglilingkod, Panginoon, aming Diyos. Sige po, sabay-sabay natin ipalakpak ang ating mga kamay para sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sige po, palakpakan natin ang Panginoon.
meron man po 2, 3 na nagkatipon sa kanyang pangalan, siya po'y siguradong paparoon sa ating kalagitnaan. Amen po ba? Amen po ba? Alright, pati po yung mga nakikinig sa ating live stream, patuloy po tayo mag-worship sa Panginoon. Hallelujah! Sa gitna po ng bagyo at ulan, hindi po papipigil ang mga anak ng Diyos dito po sa AMCPH North Sagaray. Amen po ba? Ngayong Pasko ay magpuri, ngayong Pasko ay sumamba, ngayong Pasko ay magpuri, ngayong Pasko ay sumamba. Purihin siya, awitan siya. Hallelujah, Hosanna. Minsan pa, ngayong Pasko ay magpuri, ngayong Pasko ay sumamba. Amen. Pasko ay magpuri, ngayong Pasko ay sumamba. Purihin siya, awitan siya. Hallelujah. Karapat dapat siyang purihin at sumbahin. Karapat dapat purihin, karapat dapat dakilain, karapat dapat sambahin. Come on, let's sing! Ngayong Pasko ay magpuri, ngayong Pasko ay sumamba, ngayong Pasko ay magpuri, ngayong Pasko ay sumamba. Purihin siya, awitan siya. Hallelujah, Hosanna. Let your voice be heard. Let's sing. Karapat dapat purihin, karapat dapat dakilain, karapat dapat samba. Parinig natin sa Panginoon ang ating dinig. Let's sing. Ngayong Pasko ay sumamba. Let's sing! Purihin siya, awitan siya. Hallelujah, Hosanna. Karapat dapat siya, karapat dapat purihin, karapat dapat dakilain, karapat dapat sambahin. Amen! Hallelujah! Ngayong Pasko ay magpuri, ngayong Pasko ay sumamba, ngayong Pasko ay magpuri, ngayong Pasko ay sumamba. Purihin siya, awitan siya. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung palakpak ng gising para po sa Panginoon. Tunay nga, aming Ama, na wala nang mas sasarap pa. Wala na pong masasarap pa na makapiling ka po namin every time you worship you, Lord. Bagamat may ulan, bagamat kami po ay mayroong morning battle, pagkat masarap matulog. Pero Lord, ang mga anak ko po dito po sa AFCPH North Sagaray ay hindi po papatinag sa ulan. Pagkat wala nang mas hahanapin pa kami, kundi Lord yung pagyakap mo, kundi Lord yung pagsama mo po sa buhay namin. Apart from you, Lord, oh God, we are nothing. Ang totoong kapayapaan po ay tanging nasa iyo lamang. Hallelujah. Oh Diyos, purihin ka.
nagmumula sa ating mga puso. Ang totoong kapayapaan po ay tanging nasa Diyos lamang. Hallelujah.
kami pag-initin niyo. Banal na Espiritu, ibuhos niyo, ibuhos niyo. Banal na Espiritu, pag-alapin niyo. Banal na Espiritu, ibuhos niyo, ibuhos niyo. Banal na Espiritu, pag-initin niyo. Panginoong Diyos, ibuhos
Hallelujah. Hallelujah. John chapter 7 verse 37 to 38 says, "If anyone is thirsty, let him come to me." Ngayon pong umaga, magkaroon po tayo ng kakaibang pagkauhaw sa pag-worship natin sa Panginoon. Of course, every time we worship the Lord, let's have that hunger. Kasi po, pag paiinumin tayo ng Panginoon ngayong umaga, wala pong mas sasarap pa. Mas masarap pa po yan sa kahit ano pa mang milk tea na iniinom natin. Mas masarap pa po yan sa kahit ano pa mang soda na iniinom natin. Ngayon po, maging panalangin po natin minsan pa yung awitin na ito na nagmumula sa ating mga puso. Mga kapatid, hindi po tayo lugi. Amen po ba? Pwede po ba nating taas sa ating mga kamay? At minsan pa po, with all our hearts, with all our mind, and with all our soul, let us worship the Lord and let us pray to Him. Banal na Espiritu. Hallelujah. Banal na Espiritu, kami pag-imitin niyo. Panginoon Diyos, pag-alapin niyo, ibuhos niyo. Banal na Espiritu, pag-alapin niyo. Banal na Espiritu, Panginoon, tingin mo po ang awit ng aming mga puso dito sa AFC North Sagaray. Pag-initin niyo, Panginoong Diyos. Hallelujah. Minsan pa, banal na Espiritu, pag-alapin niyo, Panginoong Diyos. Ibuhos niyo, ibuhos niyo, banal na Espiritu, pag-alapin niyo, Panginoong Diyos. Ibuhos niyo, ibuhos niyo, banal na Espiritu, pag-initin niyo, Panginoong Diyos. Ibuhos niyo, ibuhos niyo. Hallelujah. Ibuhos niyo ang inyong kapangyarihan, ang inyong pagmamahal, ang inyong pag-iyakap sa aming mga buhay, O Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Karapat-dapat po siyang pag-alaya ng pagsamba, pagsambang wagas na nagmumula sa ating mga puso. Hallelujah! Sa inyo po, Ama, ang pinakamataas na karangalan at pagsamba.
natatangi lamang sa pangalan mo, Panginoong Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan. Isang mapagpalang umaga po at sabay-sabay po nating basahin ang Apostles' Creed. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Birheng Maria, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa karoroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto, maghuhukom ng kabubuhay at nakamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na iglesia ng Diyos, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli, nakamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lord, magpasalamat po ako kasi po nakadating po kami ng safe sa church. At Lord, dinadalangin ko po na makaligtas kami sa bagyong uhan. At Lord, dinadalangin ko din po yung si Winnie. Sana po gumaling na po siya. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay makakaupo na po. Makibukas po tayo sa ating Bible sa Luke 6:38. Atin po itong sabay-sabay na basahin. Give and you will receive. Your gift will return to you in full, pressed down, shaken together to make room for more, running over and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back. Amen po. Na sa ating pong pagbibigay ay at tayo po ay lalong pagpapalain ng ating Panginoon. At sa pagbigay po natin, ito po ay isang uri din ng pagsamba kung paano tayo kanina ay very talagang yung ating pagsamba, di ba kanina ay talagang with energy. Ay ganun din po tayo dapat magbigay sa ating Panginoon. Amen. Dalhin po natin dito sa ating harap ng masigla at may pagpupuri sa ating Panginoon. At bago po tayo dumako sa ating panalangin, umawit po tayo ng ating pong laging inaawit na iba kang magbilang, Panginoon. Ibang ang magbilang
Panginoon, ay pagsamba din namin sa inyo, Panginoon, na masaya at buong puso namin binibigay, Panginoon, ang aming kaloob. Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na bigyan mo ng miracle of multiplication ang lahat, Panginoon, ng aming maliligo, Panginoon, upang lahat po ng aming proyekto, gaano mang kalaki, Panginoon, ito ay paging sapat, Panginoon, para sa gawin na ito, Diyos. Sa iyo po namin, Panginoon, binabalik lahat ng papurit, pagluwalhati. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis ng pangalan ni Jesus, na lahat po ay magsabi ng Amen. Isang magandang umaga po sa bawat isa, no? Good morning po, blessed day, no? Araw-araw po ay pagpapala ng Panginoon. Amen po ba? Tunay pong napakasarap magpuri sa Panginoon at tunay na nakikita po natin ang pagkilos ng banal na espiritu sa mga praise and worship na talagang damandama po natin ang presensya ng Panginoon. At talagang nandoon talaga yung quality ng holiness in worship, no? At tunay po talaga na napakabuti ng Panginoon. Sa kabila po ng mga balita na nababalitaan po natin sa TV, sa radyo, even sa ating pong Facebook, ay may parating pong malakas na bagyo. Pero sabi ko nga po, walang ibang makapangyarihan kundi po yung ating pong pananampalataya sa Panginoon. Na anuman ang mga nararanasan po ng ibang mga bayan, ibang mga tao, tayo po mga hinirang ng Diyos ay hindi niya pababayaan. Amen po ba? Ngayon po ay nandito muli ako para po magbigay sa inyo ng mensahe ng Panginoon na kung saan ay mayroon po tayong pamagat na holiness in worship, no? Talaga namang nandoon yung kabanalan talaga, no? Para sa ating pong pagsamba. At iyon po ay ginawa po ng ating mga praise and worship ngayon, no? At damandama po natin talaga yung kabanalan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pag-aawitan. At iyan po yung talagang dahilan kung bakit po tayo nilikha ng mga tao. Alam niyo po ba kung bakit kayo nilikha at kaya tayo nandirito sa mundong ito? Is to praise and worship God. No? Yan po yung pinaka dahilan kung bakit po tayo nilikha ng Panginoon. Hindi ka nilikha ng Panginoon dahil gusto lang ng Panginoon na nandiyan ka lang. Busy ka lang. No? Busy ka sa mga trabaho, hanap buhay o ano paman. Hindi po yan ang purpose ng buhay po natin. Lagi po natin inuulit-ulit na ang purpose po ng buhay po natin is number one is to worship God. Kaya po, lagi ko nga po pinapaalala sa inyo, paggising ba natin, ano ba ang una natin iniisip? No? Isipin muna natin kung paano natin mapapapurihan ang ating Panginoon, kung paano tayo iningatan ng Panginoon sa magdamag ng ating pagtulog. Lalo-lalo na sa mga ganitong panahon na hindi mo alam, no? Hindi mo alam na baka may paggising mo, wala ka ng bubong. Pero hanggang ngayon, nandoon yung proteksyon ng Panginoon sa atin. At natutuwa po ako na nandirito po tayo. Hindi naging hadlang ang anumang mga balita na yan o yung bagyo na yan, no, para hindi tayo pumunta sa bahay, sambahan. Kasi marami pong ibang mga Kristiyano po ngayon sabi nga raw, asin at ilaw. Paminsan yung pagiging asin ng isang Kristiyano ay natatakot po sa ulan. No? Kaya yung iba, nawawala sa church. No? Hindi po literal na asin tayo, mga kapatid. No? Hindi tayo literal na asin na pag bumabagyo, umuulan, ay nawawala po tayo sa church. No? Kailangan po nandoon po yung araw-araw, linggo-linggo na pakikiniig, no, pagpunta sa bahay panambahan. At hindi rin po siguro lingid sa inyo kaalaman, no, ang isa sa mga inihintay kada taon ay yung mga pageant. Ano po ba yung pageant? Yung pageant ng mga Miss Universe. Siguro aware po kayo. At siguro kayo po yung mahanga
sa mga participants ng Miss Universe na kung saan ay talagang nagagandahan po ang kanilang mga kasuotan. No po? Lalo-lalo po sa mga evening gown na talaga namang pinaglaanan ng oras, panahon, at pinaglaanan ng halaga, ng pera. Kaya po napakagaganda ng kanilang mga kasuotan. At iyon po yung ating pong pag-aaralan, no, ngayong araw po na ito. Ngayong araw ng linggo. Na kung saan matatagpuan po natin to sa Exodus 28. Kung mababasa nyo po, yung pong whole chapter ng Exodus 28, ay ang pinag-uusapan po rito ay puro kasuotan. Kasuotan po nino. Kasuotan po na mga gagamitin ng Panginoon, no, sa kanyang bahay sambahan. Sabi ko, ano ginagawa ko at nababasa ko po ito. Sabi ko, ano ba, Lord, ang kalooban mo dito sa chapter na to? At nandoon po yung kapahayagan ng Panginoon sa akin na nandoon po talaga na napakahalaga sa bawat isa sa atin yung malaman po natin ano ba yung mga sinaunang kasuotan at ito ba'y talagang niloob ang plano ng ating Panginoon? Yes. No? Kasi banal na ang Biblia na po ang nagsasabi, no? Nandoon yung description, no? Nandoon yung iniisa-isa niya, no? Kung ano po yung mga kailangan na suotin ng isang isang kasuotan ng isa sa mga bilang mga saserdote o yung po tinatawag natin mga priest sa ating kapanahonan o ating mga manggagawa o pastor ngayong sa ating generation, ano. Kaya po ito po ay makikita po natin, no, sa Exodus 28 na kung saan ay sa totoo lang po napakahaba po nito pero ang kinuha ko lang po ay Exodus 28 1 to 8. Ano po, para medyo maiksi lang po yung pong ating pong babasahin. At samahan niyo po ako na ito po'y basahin po natin yung verse 1. Exodus 28, verse 1, ano po ang sabi? Ano po? Ipinatawag mo ang kapatid mong si Aaron at ang mga anak niyang si Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Ibukod mo sila sa mga karamihan sa mga Israelita upang maglingkod sa akin bilang mga saserdote. Talagang may tinawag po, may itinalaga po ang ating Panginoon. Sa ating pong kapanahunan, may itinatalaga rin po. At meron pa hong itatalaga pa. Ano po? Meron pong itatalaga pa. At iyan po ay plano ng Panginoon. Verse 2. Ipagawa mo si Aaron ng kasuotang angkop sa kanyang gawain para magmukhang kagalang-galang at magandang tingnan. Angkop, no? Sa totoo lang po, pag po tayo medyo, kung ikaw po ay isang manggagawa, ano? Dapat po, angkop po yung kasuotan, no? Sa amin bilang isang mga uniform personnel, no? Hindi po kami maigagalang kung kami po ay hindi po naka-uniforme. At hindi rin po kagalang-galang kung hindi ka marunong magdala ng uniforme. Kasi meron po mga lousy na tinatawag na kahit anong ganda ng uniforme, kung yung nagdadala naman po ay medyo, alam nyo na, no? Medyo marumi, may butas na, ayaw pang palitan, ano po. Medyo nakikita po dapat sa isang uniformadong katulad po namin, kailangan po ay maganda ang tindig, no? Planchado, no? Hindi po yung kagagaling lang po sa sampayan ay sinuot na po agad. Ano po? At ano po sabi doon sa verse 3, no? Ang mga kasuotang ito'y ipagawa mo sa mga taong binigyan ko ng kaalaman sa paggawa nito. No? Kailangan ito ni Aaron sa paglilingkod sa akin bilang saserdote. At sigurado po, no, may mga authorized po, no, na talagang pinagkalooban
ng Panginoon upang magawa ang ganitong mga kasuotan. Katulad din po sa amin sa PNP, may mga authorized dealer po na kailangan po doon lang po kami bibili. Hindi po siya pwede yung gawa-gawa lang dyan sa tabi-tabi. Meron po kasi mga standard, no? May mga standard na kailangan po, no? Pinagharapan, pinagmitingan talaga, no? Kaya po napagkaisahan na ito lang po ang magiging design, no? Ganun din po, no, ang kapanahunan po na ating Panginoon. Na meron po talagang standard at may itinalaga po si Yahweh na gagawa ng kasuotan ni Aaron at ang kanyang mga anak. Ano po ang sabi? Sa bandang huli, no? Kailangan ito ni Aaron sa paglilingkod sa aking bilang sacerdote. Inuulit po uli, no? Bilang mga lingkod, bilang mga tagapagpahayag na salita ng Diyos. Talaga nandoon po talaga yung calling. Lagi po inuulit-ulit po doon yung pagtawag sa mga hinirang ng Panginoon. Kaya tayo bilang mga member po ng church ng AFC, no? Yung mga calling po natin, kailangan po. Huwag po nating hindi papansinin. Bagkus ay nandoon na lagi po natin tayo tumalima sa Panginoon. Inuulit ko po sa inyo, hindi po si pastor ang may gusto niyan. Hindi po yung mga pastor ang may gusto niyan, kundi ang ating Panginoon. Para sa kaayusan ng ating pong iglesia. Ano po? Verse 4, ano po ang sabi? Ito ang kasuotang ipapagawa mo. Pectoral, ephod, abito, no? Binordahan na tunika, turbante, at pamigkis. Ipagawa mo ng sagradong kasuotan si Aaron at kanyang mga anak na lalaki upang magamit nila sa paglilingkod sa akin bilang mga saserdote. No? Talagang nandoon po talaga, no? Na kailangan po ay talagang nandoon yung sacred, no? Sagrado ang kasuotan, no? At talaga naman pong nandoon po yung blessing pa rin, no? Na sinasabi, talaga naman binibless po talaga. Ano po sabi sa verse 5? Ang mga kasuotang ipapagawa mo ay gagamitan ng ginto at lanang asul, morado at pula at pinong sinulid na lino. Meron po hong mga ginto talaga. Sigurado po ito, mga tunay na ginto po ito. Hindi po katulad po ng mga damit po ng mga pinapagawa ngayon, medyo hindi naman totoong mga ginto yung mga nakalagay, ano po. Mga replica lang po. Gayun din po yung mga diamante, no? Mga replica lang po 'yan na nagmumukha po parang totoo, pero ito po ay totoo po na mga ginto at mga bato na kung saan ay sasabihin po doon sa mga susunod na verses. Ano po ang sabi po doon? Sa verse 6, ang ephod ay yayariin sa ginto, lanang asul, morado at pula at hinabing pinong lino at bubordahan ng maganda. Verse 7, palagyan mo ito ng 2 tirante na siyang magdudugtong sa harap at likod. And verse 8, kakabitan mo ito ng pamikis na yari sa ginto, lanang asul, morado, pula at hinabing lino. No? Nandoon po, no, na, sige nga po, paki-next nga po para magkaroon ng medyo, yan, no? Yan po yung para ma-visualize po natin. Kasi baka may binivisualize nyo, baka may kung ano-ano iniisip nyo. Pero yan po, no? Yan po yung isa sa mga design, no? Na wala po dito, no? Yun po yung design na kung saan ay sinabi ni Yahweh, no? Na iyan po yung magiging kasuotan ni Aaron at kanyang mga anak. Na kung saan, no, ay maglilingkod, no, bilang mga saserdote. Kasi nung panahon po na yon, no, yung tabernakulo, na tinatawag po natin yung tabernacle, no, ay nahahati po yon saan? Sa dalawa. Isang dakong banal at sa dakong kabanal-banalan. No, dahil nga po yun ay sacred, no,
At na doon po kasi yung pong tungkod, no, at saka tapyas ng bato doon sa dakong kabanal-banalan, no, kaya po talaga po nandoon po nananahan yung pong Holy Spirit. Kaya nga po doon sa kanta po natin, ano, ibuhos mo ang banal na Espiritu, di ba? At nandoon po, no, nandoon po yung talagang ang Holy Spirit ng Panginoon doon sa tabernacle, no? Na iyon po ay nahahati po sa isang makapal na kortina o tela, no? Na kung saan yung po mga saserdote o yung mga highest priest na pupunta po doon, pag meron pong kasalanan, ay what? Bigla na lang pong mamamatay. No? Kaya nga po yung po mga tirante po nila ay kay hahaba. At yun po ay nakakonekta po sa labas. Na just in case po na dumating sa pagkakataon na hindi nakapaglinis ang isang saserdote at pumasok pa doon at namatay, yun po yung nagiging purpose po ng kanilang po mga tali. Hinihila po nila palabas. Dahil nga po walang ibang makakapasok doon kung hindi ka o ikaw walang kasalanan, po. Kaya po yun ang purpose po nung tali po sa labas, na nakakonekta sa labas. Na just in case mamatay po yun, ay hihilahin po palabas. No? At yun po yung tandang-tanda ako po, no, ako po yung isa po sa mga member po ng IRM. Tinuturo po sa akin to ay talaga naman tumimo sa isip ko. Pala yung purpose. No, kaya po pala may mga tali po yung mga high priest, no? Na kung saan, no, yung pala ang purpose para kung sakali na dumating sa kanila na hindi sila nakapaglinis na kanilang mga sarili at meron silang kasalanan, ay bigla silang mamamatay na bigla doon. At para makuha po yun, hindi sila po nila palabas. Ano po? Yun po, no? Yun po ang ating pong makikita na talaga pong nandoon po yung kabanalan po talaga at kaayusan ng ating Panginoon. At hanggang noon, hanggang ngayon, makikita po doon natin po sa iba po mga church o sa mga Roman Catholic na talaga pong napakasagrado po ng kanilang mga ganitong mga kasuotan. Pero kung papasinin niyo po, no, doon po sa Roman Catholic, parang malayo po yata, no? Malayo po yata yung kanilang mga kasuotan ngayon at doon po sa sinasabi ng Biblia. No po, siguro inano na po nila 'yan, no? Ni-revise nila 'yan. No? Kaya kung makikita niyo po yung ating pong Santo Papa, no? Na talaga naman may suot po na talagang napakataas. Hindi ko po alam kung ano po tawag doon. Pero po diyan, no? Yan lang po yung dinidescribe ng Bible. Dito po sa chapter 28 ng Exodus, no? Ba't po natin pinag-ano yan? Bakit po natin dinaanan o pinag-aaralan, no? Para magkaroon po tayo ng idea na talaga ang Panginoon ay nandoon po yung kanyang kaayusan. Tayo sa ating pong kapanahunan ngayon, no? Bagamat hindi po ganyan ang mga kasuotan ng mga pastor dito po sa EFC, no? Pero pinapanatili natin yung pong kabanalan. Ano po? Ako nga po, sabi ko nga po meron pong pastor na o kaya nagsasalita sa pulpito na naka-uniforme, no? Isa lang po aking pong dahilan. Ipakita po, no, sa mga mananampalataya, ipakita sa tao na ang isang tulad ko po ay hindi lang po ginagamit po, no, bilang isang kapulisan, kundi maging bilang manggagawa o tinawag ng Panginoon para umayo at magbigay ng mabuting balita. Ito po. Tayo po, no, bilang mga member po ng ating pong church, nakikita kong magaganda at maayos, no po, ang inyong mga kasuotan. Meron po kasi iba sa ibang mga Katoliko na para bang napadaan lang. Para lang inutusan lang na bumili daw ng ng suka, no?
At meron pong iba talaga pagkakataon na napadaan lang po talaga at wala po sa loob po nila na sila po ay talaga sumamba, kundi napadaan lang. No, nakita lang nila siguro na nag-uumpisa na, nandito na ako sa tapat, sige, dadaan na ako. At meron pong ibang mga Katoliko po talaga na sinasabi, ko baka kayo nagsimba? Sabi niya, yes sir. No? Nanalangin lang po ako at ako'y umalis na. Ganun po napakasimple po sa kanila. No? Pero tayo, sabi ko nga, ba't umaabot tayo ng 1 oras, 2 oras, 3 oras, para sa pagsamba? Kung tutuusin niya, kulang pa nga po Ano po ba ang sabi noong sa Genesis? No, ilaan mo yung buong isang araw. Para sa kanya lang, wala kang gagawin. No, kung tutuusin niya, parang kulang pa yata. Kasi, kalahating araw lang po Ano po ba ang sabi ng Genesis, di ba? Nung ligain niya ang mundo. 6 na araw siyang gumawa. Sunod yung 1 araw ay what? Na mahinga siya. No? Di ba nire-replicate natin yon? Pero ano nangyari? No? Parang tayo mga Kristiyano, nakukulangan pa rin. Pero sila, it's a matter of minutes, 5 minutes, 15 minutes, o 1 oras lang, tapos na. Na po. At pagkatapos po na yun, kung saan-saan na nagpupunta, diretso ng mall, diretso kung saan-saan, sa kumpare, sa kumbare, ano po. Nakakalungkot. Ano po. Ang banal na pagsamba ay nangangahulugan sa paglapit sa Diyos ng may paggalang. Yes. No? At kadalisayan ng puso, o yung tinatawag natin purity of heart, at buhay na nakalaan para sa Kanya. Ang pagiging born again po natin, mga kasama, mga kapatid, no? Hindi po yun dahil lang po sa ipinakita lang po natin na tayo ay tumanggap. No? Sinabi lang natin na tayo tumanggap. Nandoon din na nagpabautismo tayo. Pero ang tunay na pagiging born again ay nandito po sa ating buhay. Anong ibig ko po sabihin? Dapat nakikita. Yung tunay na nakikita. Hindi mo sinasabi lang na born again ka lang, kundi nakikita sa iyong sarili. No? Yung kabanalan, no, ay nagbubuhat sa loob palabas. No po. Hindi po mangyayari yung palabas na papasok. Kailangan nagmumula sa loob palabas na ipinapakita po natin na tayo po ay may tunay na kaligtasan at buhay na walang hanggan. At iyon po'y dapat nakikita po natin at ipinapakita po natin sa mga nakapaligid po sa atin. Ano po ang sabi sa Exodus, medyo na hapyawan, na ano ko po yon, na laktawan ko. Verse 35. Ito isusuot ni Aaron tuwing gaganap ng tungkulin bilang saserdote upang marinig ang tunog ng kampanilya tuwing siya'y pupunta at aalis sa harapan ni Yahweh. Sa gayon, hindi na siya mamamatay. Yun po yung akin pong kanina pong ipinaliwanag po sa inyo. No po. Medyo na-overlook ko po kanina. No? Yun po yung pinaliwanag ko po sa inyo. Na sabi ko nga po, dahil nga po yung Tabernacle of Christ, no, ay nahati sa dalawa, at ito po'y dakong banal at dakong kabanal-banalan, ay talaga po kailangan po talaga, nandoon po talaga yung purity of heart. No? May kadalisayan ng puso at buhay na nakalaan para sa Kanya. For our generation, Christian, we need spiritual body armor. At ito po yung kailangan po natin. Lalo-lalo na po sa ating pong kapanahunan ngayon. Nandiyan po yung iba't ibang mga sign na nasa Revelation tulad ng lindol, tulad ng pagputok ng bulkan, tulad ng mga matitinding kalamidad tulad po ngayon na nakaamba sa atin. No? Marami po sa ating kasi mga Kristiyano po ay ang nangyayari po ay nadadala ng sitwasyon, nadadala ng panahon. No? Ano po ibig ko sabihin?
nawawala po yung ating pong pananampalataya pag mayroon po tayo nararanasan na mga iba't ibang mga problema at pagsubok. Kailangan po iyan po ay intact po lagi sa atin yung ating pong pananampalataya. No, kailangan po lagi po tayong babad sa presensya ng Panginoon. No? At ito po yung mga body armor ng isang Kristiyano. Sa panahon, no, sa panahon po na ito na ating pong henerasyon, ay kailangan po laging suot po natin itong mga kasuotan po na ito. Hindi lang po yung mga yung pong ating pong ipinakita po sa inyo, no? Bilang mga saserdote, no? Bilang mga ginagamit ng mga manggagawa ng panahon ng ating panahon na si Yahweh. Tayo bilang sa atin ngayon sa ating generation ay meron po tayong mga body armored, no? Sabi ko nga po sa inyo, hindi ko na po ilalayo. Kami po sa PNP. Ako po, meron po akong Meron akong bullet vest. May sarili po akong bullet vest. Meron po akong Kevlar. Ayun po yun puro po hindi po tinatablan po talaga ng bala. Po. At sabi ko nga po yung pong mga issue po kasi sa amin ng PNP, medyo hindi ko malaman kung na flood control din ho yun no? Bakit ko po sinabi? Kasi hindi po plate yung pong nasa loob. Masyado pong malambot. At pang pistol lang po yun. Hindi po kumukha po sa akin na pwede po siya sa rifle. Ano po ibig sabihin? Yung pang Armalite po, yung 5.56, no? Kahit po tamaan ng 5.56 yun. Bubukol lang po yung likod. Bubukol lang po yung likod, pero hindi siya magpe-penetrate. Ano po, yun po ibig ko sabihin. At tayo po, no, bilang mga Kristiyano, kailangan po meron din po tayong mga body armor na baka nakakalimutan po natin isuot araw-araw. No? Baka makalimutan po natin na isuot ito araw-araw. At number 1 po dito na body armor po ay yung pong yung belt o yung sintron, no? Ano po ang sabi doon sa Efeso? No, sa 6:14. No? Letter A, kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan. Ano po? Ano po ang sabi diyan? Sintron ng katotohanan, tumayo kayo na nabibigkasan ng inyong balakang ng katotohanan. No? Pag sinabi po ninyong bigkis ng katotohanan, ano po yun? No? Kaya nga sabi nga po, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan ng ating Panginoon. No? Sambahin sa Espiritu dahil hindi siya nakikita, sambahin sa katotohanan sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya po yung dapat yung salita ng Panginoon, lagi po nandoon sa bewang po natin yan. No? Nakapamigkis po sa atin sa bewang po natin yan. Huwag nating iwawalay ang salita ng Diyos sa ating mga sarili, mga kasama, mga kapatid. Opo. Kasi sabi ko nga po sa inyo, kahit araw-araw, kahit na natapos mo ang cover to cover po ang Bible, kahit na sabihin mo, ulitin mo uli ng 3 beses, 4 na beses, 5 beses, araw-araw merong kapahayagan ang Panginoon sa iyo. Sabi ko nga po sa inyo, siguro 8 beses ko na po nauulit ang Biblia. 8 beses na po. Pero araw-araw merong itinuturo sa akin ng Panginoon. At kung minsan nga po, meron po ibang mga manggagawa na yung dating hindi ko hina-highlight, na-highlight ko dahil yung pala yun. No? Kaya iba po talaga, no? Yung nakababad ka sa salita ng Diyos. At iyon po lagi nating ibigkis, no? Sa ating pumbewang. Yung salita ng Diyos. At saan ka man mapunta, no? Nandoon na nananangan ka sa salita ng Diyos at hindi ka nananangan sa salita ng sino man, ng tao, no? Ng dyablo, kundi nananangan ka sa salita ng ating Panginoong Hesus. Yun na nagligtas sa iyo, nagbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Na kung saan, no? Ay tinatamasa po natin yung kaluwalhatian ng Panginoon. Kasi marami po sa ating mga Kristiyano kasi, pinatanggap mo na
pinapalo up mo, ulitin mo sa kanya, ikaw ba'y may buhay na walang hanggan? Lagi sasabihin niya, no? Para pong nawala kasi nakagawa po ako ng kasalanan. Ang nangyayari po sa kanila, na-expired. No? Na-expired po yung kanilang salvation. Sabi ko nga po, no, lagi ko nga pinuulit po sa kanila. Pag yan ay pinagkaloob o ibinigay na sa iyo ng Panginoon, hindi na babawiin ng Panginoon yan. Sa iyo na yan. Kaya kung ikaw ay tinanggap mo si Kristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Ang problema nga po sa iba hindi ko nga malaman kung naiintindihan po yung kanilang pagtanggap. Na-expired nga po. Kaya pag tinanong mo sa susunod na linggo, hindi na raw sila ligtas dahil nakagawa na sila ng kasalanan. Wala pong ganun na sinasabi ng Biblia ng mga kasama, mga kapatid. Kaya nga po, lagi po natin panghawakan yung salita ng Diyos o yung Biblia. Araw-araw tuwing umaga, lagi natin pagbulay-bulayan. No? Tayo matagal na mga Kristiyano. No? Hindi na tayo mga batang Kristiyano. Nagatas pa rin yung ating pong pinapakain sa ating spiritual na kalalagayan. Dapat matitigas ng araw po Opo. At dapat niya talaga pong nandoon na po yung pagiging matured Christian mo. At nagagamit ka na dapat sa iglesia. At magpapagamit pa. Opo. Ano po yung pangalawa? Baluti o shield, no? Ano sabi sa Efesos 6:14, letter B? No? Itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid, no? Baluti sa dibdib ng katwiran. Isuot ninyo ang pagmakatuwid bilang pananggalang sa dibdib. Pag sinabi po sa dibdib, ang baluti, isuot, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid, Ano po ibig sabihin nito? No? Yung pagiging Pagiging kawangis ng ating Panginoon. No? To be like of Christ. Ako sa totoo lang po, medyo nasipon po ako nung Martes. Nung Miyerkules, Huwebes, okay naman yung boses ko. Bakit pagdating ng Biyernes, parang minalat po ako? Late. No? Baluti, no? Kaya ito po yung sinasabi po natin sa amin, yung pong ating pong, yung sinasabi ko sa inyong plate or yung sinasabi ko yung bullet vest, no? Kailangan po, maging makatwiran, no? Tulad po ng ating Panginoon. Kung nung po siya nabubuhay dito sa atin, nung kasama po natin siya dito, kung ano po yung kanyang mga ginawa, yun po yung dapat natin gawin. No? Maging makatwiran sa lahat, sa paghatol, sa pagsasalita, sa gawa. No? Komisyon niya po tayo bilang mga Kristiyano, nadadala po tayo na sitwasyon. No? Ang nangyayari po, pag mayroon po mga ibang mga tao na medyo iba ang gawa, lalo-lalo na minsan iisipin natin, bakit sila ganon? Bakit lalong pinagpapala pa sila? Hindi nila alam tayo bilang mga Kristiyano ay talagang very blessed po tayo. Bagamat hindi mo material, but spiritual. No? Kaya kailangan po, wag po tayong nainggit. Mas lalo-lalo po yung word na inggit, medyo ayoko po nadidinig yan Sa totoo lang po. Pag meron nung nadidinig na ganyan, parang hindi maganda sa akin tenga. Comparison, di rin maganda.
Alam niyo po, sa totoo lang, tayo bilang mga Kristiyano, may kanya-kanya tayong mga kaloob sa Panginoon, materially, no? At maging contented na tayo doon dapat. Huwag na natin ikumpara yung sarili natin sa iba. Bakit yung mga hindi mananampalataya mas mayaman sa akin, mas malubag sa buhay sa akin, mas maraming pagkain, no, kaysa sa amin? Ang tinitingnan mo lang kasi yung side lang na yun. Pero kung titingnan mo yung eternal, yung pangwalang hanggan, no? Nandoon po talaga na mas very blessed po tayo. Kung gusto mo pa ba na marami ka nga material na bagay pero salat ka spiritually? No. Kasi hindi mo alam ang buhay ng tao. Kausap mo ngayon, bukas wala na. Yung inaakala mo mahaba buhay, na batang-bata, wala na. Wala na pong pinipili ngayon ng edad. No? Ang kamatayan. Tayo, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Pero alam natin na pag tayo nawala, sa langit tayo pupunta. Hindi kamukha nila na pag sila'y namatay, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Kaya lagi natin isuot yon, yung baluti ng katwiran. And then, number 3, no? Panyapak, no? Ano po ang sabi sa Efeso 15? Isuot niyo ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagsundo sa Diyos. Sapatos ng pagiging handa, isuot ang niya bilang sapatos sa pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. Tayo po ba ay laging nakasuot ang inyong mga panyapak para makarating sa ibang mga lugar upang ipahayag ang salita ng Diyos? Hindi naman po kailangan po natin tayo po ay lumayo Yun lang po mga nakakahalubilo lang po natin sa araw-araw na alam natin na hindi pa nakakatanggap at wala pang Kristo sa kanilang mga sarili, ay pwede na po natin i-share ang salita ng Diyos. Kumisan nga po, pag meron ako nakakwentuhan, no, talagang grabe na. May iba't iba na mga sinyales. Yan yung mga intro po, yung mga intro ko po no? Yung sinyales na paglindol, pagputok ng bulkan, no? Ay talagang nandiyan na, malapit na ang pabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ikaw ba hanggang ngayon, pag kung sakasakali bang bumalik ang ating Panginoong Hesukristo, alam mo ba kung saan ka pupunta? Sasabihin nila, hindi ko alam. Ewan, bahala na. Yan po yung mga pangkaraniwang kasagutan ng mga taong wala pang Panginoon o walang Diyos sa kanilang buhay at walang kaligtasan o yung buhay na walang hanggan. Salamat po. Salamat po. Yan po yung mga pangkaraniwang sagot. Bakit tayo, no? Nabahagian tayo ng salita ng Diyos at tayo ngayon tinatamasa natin ang buhay na walang hanggan, dapat yung po i-share din po natin sa iba. Kung tayo ay binigyan tayo ng oras, panahon, para tayo ay makatanggap ng salita ng Diyos at magkaroon ng buhay na walang hanggan, dapat magkaroon din po tayo ng effort na yung mga iba abutin din po natin. Ano po? At para dumating ang panahon na kausapin ka ng Panginoon, ay meron kang maipagmalaki na bunga ng iyong pananampalataya. Ngayon, tanungin ko po kayo, may bunga na ba ang inyong mga pananampalataya? Nagbunga na ba? May mga tao na ba na tumanggap dahil ginamit kayo ng Panginoon? Yung siguro iba yes, yung iba no, yung iba malapit na. No? Sana dumating yung panahon na nandoon na tayo, kaharap natin ng Panginoon. O Christopher, o Pastor Chris, or whatsoever, ano?
Sino yung mga nadala mo sa akin? At least meron ko isasagot. Hindi mo masagot lahat. Hindi mo pala na, sa sobrang dami, hindi mo pala na memorya, no? Yung pala, mas marami pa pala doon sa alam mo. Pero po ako share sa inyo na kung siguro, si SPO po Joel Beho, isa pong pulis po yun. Siya po ay nag-optional, nag-early retirement, at ngayon po ay evangelist po yun. At yun po ay talaga pong makikita nyo kung saan lugar. Nung minsan po nadalaw po dito sa Norsagaray Municipal Police Station po yun. Nagpupunta pa sa mga paliguan natin, sa Bakas, ano po. Para dala-dala po niya yung kanyang megaphone. Na kung saan ay nagpapahayag siya ng salita ng Diyos. At yun po yung araw-araw na ginagawa niya. Wala man po siyang church na talagang siya po ay resident pastor, pero nandoon po yung araw-araw, sumasakay po siya sa kanyang sasakyan, pumupunta siya kung saan siya dalin ng kanyang paa. No? Nandoon po na talagang, kahit po nag-iisa, nakakapag-video po. No? Nakikiusap po siya doon sa mga ibang mga nandoon sa kanyang paligid at sasabihin, pakibidyohan mo ako. Siguro, inaabutan na lang niya ng pagkain or something. At pagdating sa gabi, yun ang pinopost niya. At nakakatuwa, no? Isang dating alagad ng batas, no? Ay ngayon po, ay ginagamit ng Panginoon para mag-spread ng salita ng Diyos. Hindi po kayo maniwala, no? Yung pong asawa po niya teacher, at yung po yung aking pong kababata. Noong pong panahon na kami nasa IRM, ay nakakasama ko po yung pong kanyang asawa na teacher na yon dahil po officer po siya ng young married couple. At meron po mga district meeting, no, ay hinahatid po niya yung kanyang asawa. Actually, alam ko po, Diakonesa po yun. Nakalulungkot lang po na nabaligtad po yung kanila sitwasyon. Hindi ko alam kung bakit. Ang naging active ngayon, yung pong police na asawa niya, si SPO for Joel Beho. Sunod ito po ay si Jack Agnes. Ay hindi na nagpatuloy sa pagiging diakonesa at naging full-time siya sa kanyang pagiging teacher. Yun lang po yung medyo sabi ko, ba't nabaligtad? Na dating nandun na sa labas yung kanyang asawa na si SPO for Joel, hinihintay po kung kailan matapos po yung meeting namin. Ayaw po niya pumasok at parang nahihiya. Pero nandoon po yung paggamit sa kanya ng Panginoon. Kaya lang, nalungkot nga po ako dahil nga po yung pong kanyang asawang teacher, hindi ko naman naitanong sa kanya pag nakikita kami. Tiga ano lang po ito, kay Pombo. Boundary ng kay Pombo at mag-isang-usapa. Kapitbahay po namin kasi dati yun. Kaya ko lang po sinasabi, ano man ang iyong profesyon? No? Graduate ka man o hindi. No? Paggamit tayo sa Panginoon. Hindi dahilan na hindi ka graduate. Hindi dahilan na hindi ka nakapag-aral. Lagi ko pong uulitin sa inyo. Yung po mga tinawag na mga alagad, hindi po mga nag-aral yan, pero ginamit sila ng Panginoon upang mangaral ng salita ng Diyos. Ano ang sikreto? No? Pagiging submissive po nila sa Panginoon. Ang Panginoon ang bahala sa inyo. Ang banal na Espiritu ang siyang kikilos at siyang magsasalita para sa inyo. Tandaan niyo po yan. Baka sasabihin niyo, kasi hindi naman ako marunong magsalita. Tumatayo pa lang ako, kinakabahan na ako. No? Kailangan po, sumunod lang tayo sa Panginoon. Ang Panginoon ang bahala sa inyo. Number 5, yung helmet. No? Kalasag muna pala. Bumaba po pala itong aking kalasag, shield. Ano po sabi sa Efeso 6:16? Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggang pamatay sa lahat na nagliliyab ng palaso ng masama. No? Kaya po makikita po natin talagang iba po talaga, no?
pag tayo ay nakikristo. Yun po yung nagiging protection po natin o shield po natin sa gawa ng kaaway. Kaya hindi makakapanaig ang gawa ni Satanas. Dahil walang iba sa silong ng langit na makapangyarihan kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po yung bagyo na yan. Kaya nga po nung parating pa lang yan, nananalangin ako. In Jesus' name. Hindi kami makakaranas ng hagupit ng bagyong Yuan. Akala ko si Yuan yung anak ko Yuan. Hindi po namin mararanasan yan. At bibigyan tayo ng kapanatagan. Bibigyan tayo ng peace of mind. Kaya tama yung mga karakter o attitude ng isang Kristiyano. Hindi dahilan para hindi ka umatin ngayong araw na ito. Ang Panginoon ang bahala doon sa iiwanan mo. Ang Panginoon ang bahala sa daraanan mo. Ang Panginoon ang bahala doon sa mga pangangailangan mo ngayon hanggang bukas at sa mga susunod na linggo. Ganun po tayo dapat. Gamitin po natin yan, yung shield na yan. And then, number 5, helmet. Ano sabi sa Efeso 6:17? Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. Yun nga po sinasabi ko sa inyo. Dahil po tayo ay meron ng kaligtasan, may buhay na walang hanggan, ipakita po natin. Huwag natin huhubarin. Kasi marami po sa ating mga Kristiyano hinuhubad. Kaya pag nakagawa ng kasalanan, hinuhubad. Kaya tanungin mo kung ligtas, hindi na raw sila ligtas. Opo. And then, number 6, tabak. Sword. Ano sabi sa Efeso 16:17b? At kunin ninyo ang tabak na kaloob sa inyo ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. Ano po ang sabi doon sa sa Hebreo 4:12? 4:12? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa higit sa matalas kaysa sa alinman tabak na magkabilang talim, na ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at mga utak sa buto at mga natataho ng iniisip at binabalak na tao. Word of God ulit. Bukod po doon sa pagiging pamigkis po natin, gawin din po natin to. Itong espada na to, gamitin po natin. Yung salita ng Diyos. Parang espada na po. Parang ipanlaban po natin sa anumang sitwasyon ng buhay po natin. Lagi po ba natin ginagamit yung ating mga espada? Hindi po yata nagagamit. Sabi nga po, pag po yung mga gulok po natin, hindi po nagagamit, pumupurol. Ano po ba? Tama po ba? Dati po kasi ako po bago magpulisin, nagtinda po ako ng buko Pag araw-araw ko pong ginagamit sa buko, hindi ko na ho kailangang hasain pa. Pero, pag hindi nyo nagagamit, pumupurol po yan. Dapat po tayo bilang mga Kristiyano, ginagamit po natin yung espada na kaloob ng Holy Spirit. Yung pag-rebuke po natin, sa masamang panahon na yan, kayang-kaya po natin yan. Ano po ang sabi sa Efeso 3, sa stress? Kaya't isuot ninyo ang mga baluting mula sa Diyos. Ito po ating mga pinag-uusapan na 6 na baluti, Kaya isuot po natin daw po ito, Sapagkat ito'y mula sa Diyos. Hindi po galing sa tao po ito. Sa gayo'y makakatagal kayo at makipaglaban pagdating ng masamang araw na yon,
Ibig sabihin, magiging strong, magiging matatag po tayo. At pagkatapos ng inyong pakipaglaban, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Hindi tayo nakadapa, hindi nakaluhod, no? Kundi nakatayo pa rin po tayo. Kasi katulad po ng mga ibang mga tao, no? Marami po ibang talaga sumusuko sa buhay Napakarami po mga insidente po ng mga hanging incident. O isa na po dyan yung anak po ni Kuya Kim, no? Na hindi mo alam na advocacy regarding po sa mga ganyan, sa mga mental health. Siya pa yung bumigat. Ano po? Na hindi po natin akalain. At hindi sasagi talaga sa kaisipan mo na yung isa sa mga tinatawag nating mga mentor regarding sa mental health ay siya pa yung unang sumuko. Ano po? Nakala natin ay talagang sobrang tatag ay bumibigay. Kaya nga po sabi ko nga po sa inyo, manangal lang po tayo sa salita ng Panginoon at manangal po tayo sa presensya ng Panginoon. Ano po ang sabi? Next. Ayan, faith at small as a mustard seed can move the mountain. Magkaroon lang po tayo na kasinliit na butil na mustasa na pananampalataya. Pag po kasinliit ng butil ng mustasa, di pa parang tuldok lang po ng ballpen po yan. Malaki pa nga ho yung tuldok ng pentel pen Tama po ba? Kasinliit lang po ng butil ng mustasa, parang po tuldok na ng ballpen. Ano po ang sabi? Kaya po nating utusan ng bundok, no? At tumalon sa dagat. Tayo ho ba merong ganong kasinliit na butil ng mustasa o mas malaki pa sa butil ng mustasa ang ating pananampalataya? Mas malaki, di ho ba? Yung ibang maliliit no? Napakikilos mas more yung ating pananampalatayang mas malaki diyan sa ating pong nasa screen. Kaya walang imposible sa Panginoon. Lahat posible. Kaya yung bagyo na yan, pag sinabi natin, pinanalangin natin, pinagkaisahan natin, na hindi tatama sa atin dito sa Bulacan yan o sa atin, iiwas po yan. Tama po ba? Pananampalataya at tamang koneksyon. Yun lang po ang kailangan po natin. Tayo bilang mga Kristiyano po, lagi po natin nakakalimutan kasi, no? At lagi po tayong napapadala sa sitwasyon lagi. Kasi sa totoo lang po, sa laki-laki po ng pagpapala ng Panginoon, ang nakikita lang po natin ay yung pong isang tuldok lang po sa gitna. Pero yung laki ng pagpapala ng Panginoon, ang habag ng Panginoon, nandiyan, nasa harapan natin. No? Yun na hindi natin napapansin. Kasi nga, nakapokus tayo doon sa ating mga situation. Lagi tayo maging positibo. No? Ano mo mga negatibo o kung ano man negatibo na problema, pagsubok, no? Kailangan maging positibo ang tugon po natin lagi. Kailangan negative equals positive pa rin. Negative plus positive, dapat positive pa rin. Mas maganda yung positive plus positive equals positive pa rin. Yun po dapat tayo mga Kristiyano. Opo. Sabi ko nga po sa inyo, ang pananampalataya natin, no, lagi po yan tulad ng isang parang ginto, no? Na hindi ka tumulad ng dayami, na pag idinarang sa apoy, nasusunog. Ang pananampalataya daw po natin is what? Habang dinadarang sa apoy, dinadalisay ng Panginoon. Dapat araw-araw, nagpapagimbanal tayo. Araw-araw, na doon yung kabanalan na pinagkakalob sa atin ng Panginoon. No? Kaya sabi ko nga po sa inyo, no? Huwag nating kalimutan, ang Biblia na po nagsasabi, lahat po ng ating mga
spiritual body armored, no? Kailangan suot po natin ito araw-araw. Kasi marami nga po sa ating mga Pilipino, kaya lang po naaalala ang Panginoon, pag ganyan, may mga kalamidad tulad ng bagyo, lindol, no? Bakit yung mga ibang mga lugar nakakaranas ng mga ganon? Siguro sa sobrang laki ng kanilang kasalanan. Cebu, hindi mo akalain na bigla na lang mawawala lahat ng kabuhayan mo na pinaghirapan mo. Sabi ko, napaka-blessed talaga natin, mga Kristiyano. Yun nga lang, mawalan ka ng isang motor, hindi mo malaman, para bang galit na galit ka. Iyon. Lahat ng sasakyan, nakita nyo, inaanod. Lahat ng bahay, no? Pinasok ng baha. At yung mga gamit, na sabihin natin, mamahalin man o mumurahin man yan, ubos. No? Walang mapapakinabangan. Back to zero. Bakit kaya nila nararanasan ito? May pagkukulang ba? May kasalanan ba? Yes. No? Meron talaga. Katulad niyan. Hanggang ngayon, ang Cebu, alam naman natin, ano yung festival na inaano nila? Sinulog Festival, na kung saan isinasayaw nila yung mga ribulto na. Di ho ba? Talaga naman doon, puot na puot. Galit na galit ang Panginoon sa mga ganon. Bakit ang Pampanga? Na muntik na mabura sa mapa. Di ba maraming mga gumagawa dyan ng mga imahe? Di ho ba? Tama ba? Hindi. Nakalagay naman talaga sa Biblia. No? Yung imahe na yan, no? Sobra. No? Yun yung isang mga nakikita po natin na dahilan kung bakit puot na puot ang Panginoon sa kanila. Sa kanilang mga ginagawang mga karumal-dumal na kasalanan. Yung mga Israelita nga, ginawa nga nila dati yan Pero nandoon pa rin yung habag ng Panginoon. No? Kaya natatandaan ko nga, yung mga prosesyon yan sa mga Katoliko, parang hindi yata nakakatulong. No? Masakit man pakinggan ng mga ibang mga tao na mga Katoliko, ng mga Romang Katoliko, no? Hindi po talaga. Kasi katulad po sa Baliwag, makita mo ang lalaki ng kanilang mga imahe roon. No? Pag-araw ng mga Biyernes Santo, no? Talagang naglalaki yan. At talaga naman pinapahiram pa nila. Yung panahon po ng Quiapo, yung Black na Asarin. Nandoon na talagang marami nagbubuwis pa ng buhay. Sa palagay niyo ba, yung mga namatay na yun, sa langit pupunta? No. O alam lang nila. No. O alam lang nila yung kanilang mga pinagagawa. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, kailangan nandoon na i-share na natin yung katotohanan para mamulat na ang kanilang mga mata doon sa katotohanan na talagang napupuot ang Panginoon sa kanilang mga maling mga gawain, ng mga karumal-dumal nilang gawain. Kasi kung hindi tayo gagamitin para sila ay mamulat sa ganon, magpapatuloy at magpapatuloy sila sa ganong mga gawain. No? At tayo bilang mga Kristiyano, at alam ko na gagamitin po tayo para sa mga ganon, para sila ay makawala sa tinikala ng pandaraya ni Satanas. Amen po ba? Sige po, tayo po yumuko, tayo manalangin. Habang tumutugtog po ang ating mga praise and worship, sige po, bigyan po tayo ng konting back up. Aming Diyos, aming Ama, tunay nga po, Panginoon, napakabuti mo sa aming mga buhay. Tunay ng aming mga lahat na ang pinag-aralan ay tumimo sa aming puso't isipan. Ang mga spiritual body armored po na amin pong napakinggan ay isuotin po namin ito araw-araw.
walang ibang makapangyarihan kundi ikaw po lamang, O Diyos. Ang iyong mga salita, ang patuloy na aming pangahawakan at daladala po namin ito sa amang lugar, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. At lagi ka po namin nararanasan sa aming mga buhay. Banal na Espiritu, tunay nga po ikaw ang tunay na kasama po namin sa aming henerasyon. Patuloy na puspusin niyo po kami palagi, Panginoon. At patuloy po, Panginoon, gamitin niyo po kami, Panginoon, sa iyong plano at kaluwalhatian. Na marami makakakilala po, Panginoon, ng mga tao, marami mga tao, Panginoon, na tumanggap sa iyo at magkaroon ng tiyak na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Nagtitiwala kami, Panginoon, sa iyo. Dalangin po namin, Panginoon, ang nakaambang bagyo, Panginoon. Naniniwala kami na magkaroon kami na kasiliit na butil na mustasa na pananampalataya ay kaya po namin, Panginoon, na paiwasin sa aming bansa ang bagyong ito, Panginoon. At walang makakaranas na mga distraction, Lord. Pagkawasak ng bahay, pagkawasak ng kabuhayan, sasakyan man, Panginoon, na inyong mga hinirang, lalo-lalo na inyong mga anak. Dalangin ko rin po, Panginoon, si Pastor Jess na nasa ibang lugar. Ingatan niyo po siya, Panginoon. Pagpalain niyo po siya, Panginoon. Ang proteksyon niyo po, Panginoon, ang patuloy na kanyang maranasan sa mga oras na ito hanggang sa kanyang pag-uwi dito sa Bulacan. Maraming mga kapatid at maraming mga tao ang makakilala sa pamamagitan niya, Panginoon, sa kanyang pagpunta. At nagtitiwala kami sa araw na ito, kayo po ang mag-iingat sa bawat isa sa amin. Sa buong Norsagaray, sa buong Bulacan, sa buong bansa, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, kung kami, Panginoon, ay nagtitiwala at nananalig, Panginoon, sa iyong mga salita. Naniniwala kami, Panginoon, na kami iingatan. Paspasan niyo po kami na inyong banal na dugo, Panginoon, upang ang anghel ng kamatayan ay lumampas sa aming mga bahay, Panginoon. Nagtitiwala kami, Panginoon, na sino man sumusunod sa iyo ng buong puso, isip at kaluluwa, ay pagkakalooban mo po, Panginoon, ng pag-iingat at proteksyon. Maraming salamat po, O Diyos, at patuloy na tinataas, niluluwalhati, sinasamba ka po namin sa Espiritu at sa katotohanan. Ito ang samot dalangin po namin na may pagpupuri, na may pasasalamat sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.